January 3, 2022. Sa maliit at tahimik na bayan ng Slaughter, Louisiana, nakatanggap ang 911 dispatch ng isang emergency call. Isang nag-aalalang nanay ang tumawag. Sinabi niyang ang kanyang 36 na taong gulang na anak na babae ay nawalan ng malay at hindi na humihinga. Pagdating ng mga paramedics at pulis, inasahan nila ang pangkaraniwang trahedya, isang inatake sa puso o isang taong namatay dahil sa natural na sakit. Ang bahay na pinuntahan nila ay maganda. Malinis ang bakuran. Pag-aari ito ng isa sa mga pinakarespetadong pamilya sa kanilang komunidad. Pero pagbukas nila ng pinto, may sumalubong sa kanilang kakaiba. Bago pa man sila makapasok sa sala, sumalubong na sa kanila ang isang amoy na nagpabaliktad ng kanilang mga sikmura. Amoy ito ng bulok na karne. Amoy ito ng kamatayan at dumi. Nang ituro ng mga magulang kung nasaan ang kanilang anak, tumambad sa mga otoridad ang isang eksenang hindi nila malilimutan habang buhay. Wala ng buhay ang babaeng nagngangalang Lacey Fletcher. Nakaupo siya sa isang lumang sofa sa sala. Pero nang subukan siyang buhatin ng mga otoridad, hindi nila siya maialis. Hindi lang siya namatay sa ibabaw ng upuan dahil sa tagal ng panahon na hindi siya umalis doon. Literal na nalusaw ang balat at laman niya at bumaon ang katawan niya hanggang sa kahoy at foam ng sopa. Naging isa na siya sa upuan. Ito ang kwento ng isang dalagang kinain ng buhay sa loob ng sarili nilang bahay habang ang kanyang mga magulang ay nanonood lang. Kapag nakakarinig tayo ng mga kaso ng matinding child abuse o kapabayaan, madalas ay isa ang naiisip nating litrato ng mga sospek. Inaasahan natin sila ay mga drug addict, mga kriminal na nakatira sa inabandonang bahay, o mga taong walang pinag-aralan. Pero hindi ganyan ang mga magulang ni Lacey, na sina Sheila at Clay Fletcher. At ito ang mismong detalye kung bakit nakakapanindig balahibo ang kasong ito. Sa bayan ng Slaughter, Louisiana, ang pamilya Fletcher ay hindi lang basta ordinaryong pamilya. Sila ay respetadong haligi ng komunidad. Ang nanay ni Sheila ay nagtatrabaho bilang isang assistant sa pulisya at sa lokal na korte. Ang tatay na si Clay ay isang opisyal sa isang historical non-profit organization. Aktibo sila sa kanilang simbahan. Mababait silang kapitbahay, laging nakangiti at laging dumadalo sa mga okasyon sa kanilang lugar. Banal at marangal sa paningin ng lahat, pero sa likod ng nakasarang pinto ng kanilang magandang bahay, nagtatago ang isang malagim na katotohanan. Isipin niyo ang sitwasyong ito. Araw-araw gumigising sina Sheila at Clay. Naliligo sila, nagbibihis ng maayos at pumapasok sa trabaho. Umuuwi sila, nagluluto ng masarap na hapunan sa kusina at natutulog sa malambot na kama. Nagagawa nilang magbakasyon at ngumiti sa mga kaibigan nila. Habang ilang hakbang lang mula sa kusina kung saan sila kumakain, sa mismong gitna ng kanilang sala, nakaupo ang sarili nilang anak. Walang damit, umiiyak sa sakit, at unti-unting kinakain ng mga uod at insekto ang kanyang laman. Namuhay ang dalawang magulang na ito sa loob ng isang dekada na parang walang nangyayari, habang inaamoy nila ang pagkabulok ng sarili nilang dugo at laman. Si Lacey Fletcher ay hindi ipinanganak na lumpo. Noong bata pa siya, nakakapaglakad siya, nakakapaglaro, at nakakasama sa mga tao. Pero na-diagnose siya ng severe autism at matinding social anxiety. Habang lumalaki siya, lalo siyang natatakot na lumabas ng bahay at makihalubilo sa iba. Ayon sa mga magulang niya, dumating raw ang araw na ayaw nilang umalis ni Lacey sa sopa sa kanilang sala. Doon na lang daw siya kumakain at natutulog. Pero ang hindi sinabi ng mga magulang, ang pag-upo niyang iyon sa sopa ay magiging isang sumpa na tatagal ng mahigit isang dekada. Huling nakita si Lacey ng isang doktor noong 2010. Mula noon, hindi na siya umalis sa upuan. 12 taon. Para maintindihan ninyo ang tindi ng kapabayaan, isipin niyo ang katawan ng tao. Kapag hindi ka gumalaw sa higaan ng matagal, magkakaroon ka ng bed sores. Pero si Lacey, hindi siya nilinis, hindi pinaliguan, at hindi inalis sa pwesto niya. Sa loob ng 12 taon, umihi siya at dumumi sa mismong pwesto kung saan siya nakaupo. Ang asido mula sa sarili niyang ihi at dumi ang unti-unting tumunaw sa foam ng sopa. At nang maubos na ang foam, ang asidong iyon ang nagsimulang tumunaw sa balat at laman ni Lacey. Nang matagpuan siya ng mga pulis,
Ang mga bed sores niya ay bumutas na sa kanyang laman hanggang sa nakikita na ang kanyang mga buto. Punong-puno ng dumi ang kanyang buhok at namugad na rito ang libu-libong uod at insekto. Dahil sa tagal niyang nakaupo doon, ang dumi at laman niya ay tumagos na sa butas ng upuan hanggang sa sahig. Literal na naging isa ang katawan niya at ang sopa. Kinain siya ng buhay sa loob ng 12 taon sa mismong harap ng TV habang ang mga magulang niya ay dumadaan-daan lang sa harap niya. Nang maialis ang labi ni Lacey mula sa sala at dalhin sa morgue, ang sumuri sa kanya ay ang mismong coroner ng parish na si Dr. Ewell DeWitt. Si Dr. DeWitt ay isang veteranong doktor. Sa tagal niya sa trabaho, sanay na siya sa mga brutal na krimen, sa mga naagnas na bangkay at sa iba't ibang itsura ng kamatayan. Pero nang makita niya ang kalagayan ni Lacey, halos masuka at maiyak ang veteranong doktor. Sa isang interview, sinabi niya na ito ang pinakamalala, nakakasikmurang kaso ng kapabayaan na nakita niya sa buong buhay niya. Ang resulta ng autopsy ay nagpinta ng isang napakalagim na kwento. Tumimbang lang si Lacey nang wala pang 100 libra. Positive siya sa COVID-19 nang mamatay, pero hindi iyon ang pumatay sa kanya. Namatay siya dahil sa matinding gutom at malalang infeksyon sa kanyang mga buto o sepsis na nagmula sa mga bulok niyang bed sores. At narito ang nakakakilabot na detalye na nalaman ng mga doktor. Ang mga uod at insekto na namugad sa katawan ni Lacey, hindi sila pumunta doon noong patay na siya. Dahil sa sobrang tagal niyang nabubulok sa ibabaw ng sapa, nagsimulang kainin ng mga insekto ang laman niya habang humihinga at nabubuhay pa siya. Namatay si Lacey sa matinding sakit, gutom at impeksyon. At habang nangyayari ang mabagal na paggiling na ito sa kanyang katawan, ang kanyang mga magulang ay patuloy lang sa pagpasok sa trabaho, pag-attend sa misa at pagkain ng hapunan na parang walang kalansay na unting-unting nalulusaw sa sarili nilang sala. Nang arestuhin na tanungin ng mga investigador sina Sheila at Clay kung paano nila nagawa ito sa sarili nilang anak, ang naging palusot nila ay lalong nakapagpagalit sa publiko. Sabi nila, ayaw raw umalis ni Lacey sa sofa. Nire-respeto lang daw nila ang gusto nito bilang isang adult. Sinasabihan daw nila itong maligo at binibigyan daw nila ng pagkain. Pero nagwawala raw ito kapag pinipilit. Pero ayon sa district attorney, ang palusot na ito ay isang malaking kasinungalingan. Hindi mo pwedeng sabihing nire-respeto mo ang kalayaan ng anak mo habang literal siyang nabubulok at kinakain ng uod sa harap mo. Wala silang tinawagang doktor. Wala silang tinawagang ambulansya. Isang simpleng tawag lang sana sa 911 noong mga unang taon ang nagligtas sa buhay ni Lacey. Pero mas pinili nilang itago ang lihim na ito para maprotektahan ang maganda nilang reputasyon sa labas. Noong March 2024, matapos ang mahabang proseso, nahatulan ng mga magulang ni Lacey. Nakatanggap sila ng 40 taong sentensya kung saan 20 taon ang kailangan nilang pagsilbihan sa loob ng malamig na selda. Doon, malayo sa kanilang magandang bahay at malambot na kama, pagbabayaran nila ang 12 taong impyerno na ipinaranas nila sa kanilang anak. Ang trahedya ni Lacey Fletcher ay isang nakakasindak na paalala sa ating lahat. Ang nakakakilabot ng mga halimaw ay hindi nagtatago sa dilim. Wala sila sa ilalim ng kama o sa mga abandonadong eskinita. Minsan, ang mga halimaw na ito ay nakasuot ng magagarang damit. Nagsisimba sila tuwing linggo, humingiti sa mga kapitbahay at nakatira sa pinakamaganda at pinakamalinis na bahay sa inyong lugar.